Subukan mong balikan ang buhay mo. Lahat ng desisyong pinagsisihan mo. Lahat ng pagkakataong nagmakaawa ka. Lahat ng gabing halos gumuhaw ka dahil sa isang tao, isang salita, isang rejection. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Ano ba talaga ang ugat ng lahat ng iyon? Hindi kakulangan sa talino. Hindi kakulangan sa lakas. Hindi malas. Emosyon. Sa bawat pagkakataong nagmukha kang mahina, may isang bagay na nauuna, palagi naramdaman mo muna bago ka nag-isip. At hindi mo kasalanan kung bakit ganyan ka. Simula pagkabata, tinuruan tayo ng mundo ng isang linya na parang napakaganda pakinggan. Sundin mo ang puso mo. Romantic, inspiring, parang tama, pero walang nagturo sa'yo ng kabilang side. Ang taong sobrang sumusunod sa emosyon, sobrang dali ring hulaan. At ang taong madaling hulaan, madaling kontrolin. Kapag alam ng isang tao kung ano ang ikinakatakot mo, pwede niyang gamitin ang takot bilang sandata. Kapag alam niya kung saan ka nakakabit, pwede niyang hilahin ang pag-ibig mo na parang tali sa leeg. Isang push lang at guguho ka. Isang cold reply lang at mag-overthink ka buong gabi. Isang rejection lang at parang tapos na ang mundo mo. Hindi dahil mahina ka, kundi dahil masyado kang nakakabit sa nararamdaman mo. Ito ang hindi sinasabi ng karamihan. Ang sobrang emosyonal na tao ay hindi mas mabait, hindi mas mabuti. Mas madali lang siyang manipulahin. Pero paano kung may paraan para hindi ka na madaling masira? Paano kung kaya mong maramdaman ng galit, lungkot, selos, takot, pero hindi ka na nila kayang hilahin pababa? Paano kung sa susunod na may mang-iwan, mang-insulto, o mang-disrespect sa'yo? Hindi ka na basta-basta guguho. Dito pumapasok ang isang mindset na bihirang ituro. Isang paraan ng pag-iisip na ginagamit ng mga tahimik na strategist, mga mandirigma, at mga taong hindi basta-basta natitinag. Hindi ito tungkol sa pagiging walang puso. Hindi ito tungkol sa pagiging robot. Ito ay tungkol sa control. Dahil kapag hindi na masyadong nakakaramdam ang isip mo, kapag natuto kang umatras at maging observer imbes na biktima, halos imposible ka nang sirain. At sa video na ito, ipapakita ko sa iyo kung paano magsimula. Sa video na ito, ipapakita ko sa iyo ang 10 madilim na paraan ng pag-iisip na bihirang ituro sa ordinaryong tao. Hindi ito motivational quotes. Hindi ito be positive advice. At lalong hindi ito tungkol sa pagiging malamig o walang pakialam. Ito ay mga mental protocol na matagal nang ginagamit ng mga hari sa likod ng trono, ng mga mandirigma bago pumasok sa laban, at ang mga tahimik na strategist na hindi kailangang sumigaw para magkaroon ng kontrol. Mga paraan ito para hindi ka na madaling matrigger, hindi ka na madaling mamanipulate, hindi ka na basta-basta masira ng rejection, insulto o pagkabigo. Ang goal natin dito ay simple pero bihira: emotional immunity, mental dominance, at isang estado kung saan kahit magulo ang mundo sa paligid mo, ikaw ay kalmado, malinaw ang isip at may kontrol. Hindi ibig sabihin mawawala ang emosyon mo. Ibig sabihin, hindi ka na nila kayang kontrolin. Kapag natutunan mo ang mga ito, mapapansin mo, hindi ka na reactive, strategic ka na. At doon nagsisimula ang pagiging unbreakable. Number 1. Secret Alpha Dissociation Protocol. Ito ang unang hakbang para mabasag ang emosyonal na kahinaan mo. May isang maliit pero mapanganib na habit ang karamihan sa atin. Kapag may masakit na nangyari, agad nating sinasabi, ako'y galit, ako'y nasaktan, ako'y malungkot. Mukhang normal lang pakinggan. Pero may nangyayari sa isip mo na hindi mo napapansin. Sa sandaling ginamit mo ang salitang ako, pinagsama mo ang buong pagkatao mo sa emosyon na yon. Hindi mo na lang nararamdaman ang galit, ikaw na ang galit. Hindi mo na lang nararamdaman ang lungkot,
ikaw na ang lungkot. Nawawala ang pagitan mo at ng emosyon. At kapag naging isa kayo, doon nagsisimula ang pagdurusa. Kaya ang unang protocol, huwag kang mag-identify sa emosyon. Sa susunod na may mangyari, subukan mong umatras sa isip mo. Parang nanonood ka lang ng sarili mo. Imbes na sabihin, ako'y nasaktan, sabihin mo sa isip mo ang pangalan mo. Si Juan ay nasaktan. Si Juan ay galit. Si Juan ay disappointed. Mukhang kakaiba sa una. Pero may base ito sa psychology. Kapag ginawa mo ito, ina-activate mo ang prefrontal cortex, ang bahagi ng utak na responsable sa logic, control, at decision making. Imbis na maging biktima ng emosyon, nagiging observer ka. At ang observer, hindi nagwawala. Hindi nagmamakaawa. Hindi agad gumaganti. Ang observer, nag-oobserba. Nagkokolekta ng datos. Tinitingnan kung ano talaga ang nangyayari. At kapag naging observer ka, humihina ang kapit ng emosyon. Hindi ka na nila basta-basta hinihila. Ito ang unang hakbang para maging unbreakable ang matutong humiwalay sa nararamdaman mo para ikaw pa rin ang may control. Number 2. Secret beta. Biological state override. May isang bagay na madalas hindi naiintindihan ng karamihan. Akala natin ang emosyon nagsisimula sa isip. Pero sa totoo lang, madalas sa katawan ito nauuna. Bago mo pa masabing galit ako o natatakot ako, may nangyayari na sa katawan mo. Bumibilis ang paghinga mo, nanginginig ang kamay mo, sumisikip ang dibdib mo, tumitigas ang panga at balikat mo. Pagkatapos lang nito, saka ini-interpret ng utak mo ang signal at binibigyan ito ng label. Galit, panic, takot, selos. Ibig sabihin, kung kaya mong kontrolin ang katawan, kaya mong guluhin ang signal papunta sa utak. At dito pumapasok ang technique na ginagamit kahit ng military at special forces. Kapag nasa matinding pressure sila, tinatawag itong box breathing. Simple pero epektibo. Huminga ka ng 4 na segundo. Pigilan mo ng 4 na segundo. Ibuga mo ng 4 na segundo. Pigilan mo ulit ng 4 na segundo. Kapag may panic, galit, o matinding emosyon na biglang sumulpot, gawin mo agad ito. Sa una, mahirap dahil gusto ng katawan mo mag-hyperventilate. Pero pilitin mong bagalan ang paghinga. Kapag bumagal ang katawan, sumusunod ang isip. Kapag kalmado ang paghinga, humihina ang panic signal. At biglang mapapansin mo bumababa ang intensity ng emosyon. Hindi ito pagiging walang pakiramdam. Ito ay pagkuha muli ng control. Calm body. Calm mind. At kapag nasanay ka rito, kaya mong patayin ang emosyon sa mismong sandali na lumitaw ito bago ka pa nito kontrolin. Number 3. Secret Gamma. Gray Rock Strategy. Karamihan ng tao hindi ka sinasaktan dahil malakas sila. Sinasaktan ka nila dahil nakakakuha sila ng reaksyon mula sa'yo. May mga tao na nabubuhay sa drama. Narcissists, bullies, mga toxic na personalidad, para silang emotional vampires. Ang pagkain nila, galit mo, inis mo, luha mo, reaksyon mo. Kapag sumagot ka ng mainit, panalo sila. Kapag nag-explain ka ng sobra, panalo sila. Kapag nagwala ka, lalo silang lumalakas. Kaya ang solusyon hindi pakikipag-away, hindi rin simpleng pag-i-ignore. Ang solusyon ay maging gray rock. Isipin mo ang isang bato na kulay abo. Walang buhay, walang emosyon, walang interesting. Sa susunod na may mang-asar o mang-insulto sa'yo, bagalan mo ang galaw mo. Gawing monotone ang boses mo. Walang facial reaction. Walang taas-baba ng emosyon. Sagutin mo ng maikli. Okay. Sige. Noted. Walang paliwanag. Walang depensa. Walang drama. Kapag wala silang makuhang emotional reaction, nawawala ang supply nila. At kapag wala ng supply, nabobore sila. Unti-unti silang titigil. Unti-unti silang lalayo. At habang sila ay nauubusan ng lakas, ikaw naman ay nagtitipid ng energy.
Hindi ito pagiging mahina. Hindi ito pagtakbo. Ito ay strategic emotional starvation. Kapag wala silang makuhang reaksyon sa'yo, wala na silang kapangyarihan. At doon nagsisimula ang tunay na kontrol. Number 4. Secret Delta Relationship Audit Protocol. Ito ang bahagi na medyo masakit tanggapin. Karamihan sa atin lumaki sa paniniwalang ang relasyon dapat unconditional. Kaibigan man, pamilya o partner, dapat lagi mong intindihin, dapat lagi mong pagbigyan. Pero sa realidad, bawat relasyon ay may palitan ng halaga, oras, energy, atensyon, suporta. Ang tanong, ano ang kapalit? Oras na para gumawa ka ng mental audit. Isa-isahin mo sa isip mo ang mga taong pinakamalapit sa'yo. Tanungin mo ang sarili mo ng walang drama. Nagdadala ba sila ng peace sa buhay ko? May growth ba kapag kasama ko sila? May tunay bang suporta? O puro stress? Puro gulo? Puro emotional drain? Hindi lahat ng matagal mo nang kilala ay dapat manatili dahil ang mga tao ay variables, hindi constants. Nagbabago sila, nagbabago ka rin. At kung ang isang relasyon ay puro kuha at walang ambag, kailangan mo itong tingnan ng strategic, hindi emosyonal. Gamitin mo ang mindset ng R0, isa return on investment. Kung ang ibinibigay mong oras at energy ay hindi nagbabalik ng value, bakit mo ito pinipilit panatilihin? Hindi ito pagiging walang puso. Ito ay pagiging malinaw. Kapag natutunan mong tingnan ang relasyon bilang alignment ng misyon, hindi ka na madaling masaktan. Hindi ka na basta-basta nakakapit. Hindi ka naghahanap ng emotional dependency. Ang hinahanap mo na ngayon ay allies, mga taong kasama mo sa direksyon, hindi pabigat sa paglalakad. At kapag strategic ka sa pagpili ng tao sa paligid mo, kusang bababa ang emotional vulnerability mo. Mas kaunti ang drama, mas kaunti ang sugat, mas malinaw ang focus, at mas mahirap ka nang sirain. Number 5. Secret Epsilon, the 3-second pause rule. May isang linya mula kay Viktor Frankl na nagsasabing, between stimulus and response, there is a space. Sa pagitan ng nangyari at ang magiging sagot mo, may espasyo. At sa espasyong iyon, nakatago ang kapangyarihan mo. Ang problema, karamihan sa tao hindi ginagamit ang espasyong iyon. May manginsulto, sasagot agad. May mang-disrespect, magagalit agad. May rejection, babagsak agad ang mood. Automatic, parang nakaprogram. Kapag ganito ka, hindi ikaw ang may control. Ang sitwasyon ang may control sa'yo. Kaya ang teknik na ito sobrang simple pero sobrang lakas. Sa susunod na may mag-trigger sa'yo, huwag kang agad magsalita. Sa loob ng isip mo, bilang ka lang 1, 2, 3 segundo lang. Pero sa 3 segundong iyon, may nangyayari. Humihina ang emotional impulse. Bumabalik ang executive control ng utak mo. Nakakapili ka. Hindi ka na hayop na basta tumutugon sa stimulus. Ikaw na ang nagdedesisyon kung paano ka gagalaw. At pansinin mo ang taong hindi agad sumasagot. Ang taong kayang tumingin ng diretsyo at magsalita ng kalmado pagkatapos ng pause. Siya ang may presensya. Siya ang may control. Kapag nasanay ka sa 3 segundo na pause, hindi ka na programmed ng emosyon. Ikaw ang pipili. Ikaw ang magdedesisyon. At ang kalmado mong reaksyon ang magiging sandata mo. Doon nagsisimula ang tunay na mental dominance. Number 6. Secret Zeta, Semantic Reframing. May isang bagay na hindi napapansin ng karamihan ang mga salitang ginagamit mo tungkol sa sarili mo. May direktang epekto sa katawan mo. Kapag sinabi mong, heartbroken ako, failure ako, binetray ako, hindi lang ito simpleng salita. Ang utak mo nagre-release ng stress chemicals base sa label na binigay mo sa sitwasyon. Mas mabigat ang salita, mas mabigat ang reaksyon ng katawan.
Kaya ang unang adjustment, palitan mo ang vocabulary mo. Hindi para magsinungaling sa sarili mo, kundi para tanggalin ang emotional fuel. Imbes na heartbroken, sabihin mo, miscalculation ito. Imbes na failure, sabihin mo, unsuccessful attempt. Imbes na betrayal, sabihin mo, incorrect trust placement. Pansinin mo ang difference. Yung unang version puno ng drama. Yung pangalawa parang report lang. Kapag ginawa mo ito, hindi ka nagde-deny ng nangyari. Binabago mo lang ang lens kung paano mo ito tinitingnan. At kapag neutral ang label, humihina ang emotional charge. Ang drama, nagiging data. Imbes na maging biktima ng kwento sa ulo mo, nagiging analyst ka ng sitwasyon. Mas kaunting suffering. Mas maraming adjustment. At kapag nasanay ka rito, mas mabilis ka makaka-recover sa kahit anong setback. Number 7. Secret ETA. Pain as intelligence. Dito nagbabago ang buong perspektibo. Karamihan tinuturuan na iwasan ang sakit, i-distract ang sarili, takasan ang lungkot. Pero paano kung ang sakit hindi kaaway? Paano kung signal lang siya? Isipin mo ang dashboard ng kotse. Kapag umilaw ang check engine, hindi ka umiiyak sa ilaw. Tinitingnan mo kung ano ang problema. Ganun din ang emosyon. Jealousy? Ibig sabihin may bagay kang gusto pero wala ka pa. Upgrade needed. Anxiety? Ibig sabihin may darating na hindi ka pa handa. Kulang sa preparation. Sadness? Maaaring kulang ka sa koneksyon o may bahagi ng buhay mo na stagnant. May kailangang ayusin. Kapag tinrato mo ang pain bilang impormasyon, hindi ka na agad magko-collapse. Titigil ka sa pag-iyak. Magsisimula kang mag-analyze. Anong sinasabi nito tungkol sa akin? Ano ang kailangan kong baguhin? Ano ang pwede kong i-improve? Pain becomes feedback. At kapag feedback ang turing mo sa emosyon, nagiging tool siya para sa growth. Hindi mo na siya tinatakasan. Ginagamit mo siya. At doon ka nagiging mas matatag, hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil marunong kang magbasa ng signal. Number 8. Secret Theta. Zero Expectation Doctrine. Isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng sakit ay hindi ang nangyari, kundi ang inasahan mong mangyari. Masakit ang breakup hindi lang dahil natapos ito, kundi dahil may binuo kang future sa isip mo. Masakit ang pagkabigo hindi lang dahil bumagsak ka, kundi dahil inasahan mong papasa ka. Expectation ang tahimik na ugat ng maraming emotional collapse. Kaya kung gusto mong maging mas matatag, kailangan mong putulin ang attachment sa outcome. Isipin mo ang mindset ng isang sniper. Naghahanda siya, nagpo-focus siya, kinokontrol niya ang paghinga niya, pinipigan niya ang gatilyo. Pero sa sandaling lumabas ang bala, wala na siyang kontrol. Kung tumama, maganda. Kung hindi, magre-reload siya. Walang drama, walang self-pity, walang emotional breakdown. Ganito rin sa buhay. Sa exam, ibigay mo ang 100%. Pagkatapos, bitawan mo na ang resulta. Sa dating maging totoo ka. Kung tanggap ka, okay. Kung hindi, move. Sa negosyo, gawin ang strategy. Kung gumana, scale. Kung hindi, adjust. Gawin mo ang action. Pero huwag mong itali ang self-worth mo sa outcome. Kapag wala kang masyadong inaasahan, mas kaunti ang pwedeng makadismaya sa'yo. At doon mo mararamdaman ang kakaibang kalayaan. Mas stable ang emosyon mo. Mas malinaw ang isip mo. Mas tahimik ang loob mo. Hindi dahil wala kang pakialam, kundi dahil hindi ka naka-attach sa resulta. Number 9. Secret Iota. Memento Mori. May isang konsepto sa Stoic philosophy na tinatawag na Memento Mori. Ang ibig sabihin, alalahanin mong mamamatay ka. Mukhang madilim pakinggan. Pero ito ang isa sa pinaka-liberating na mindset na pwede mong yakapin. Karamihan sa insecurities mo, takot mo, at pag-aalala sa sasabihin ng iba, lumalaki lang dahil pakiramdam mo napaka-importante ng lahat.
Pero mag-zoom out ka. Sa loob ng 100 taon, nasaan na ang problemang iniiyakan mo ngayon? Sa sukatan ng universe, gaano kalaki ang insultong natanggap mo? Kapag sinanay mo ang isip mong mag-isip sa ganitong scale, lumiit ang drama. Humihina ang ego. Bumababa ang takot. Ganito ang mindset ng mga mandirigma noon. Sa kultura ng samurai, may konseptong mushin, no mind. Isang estado kung saan walang takot, walang labis na attachment. Sa pilosopiyang Indian, tinatawag itong shunyata, emptiness o void. Hindi ito kawalan ng buhay, ito ay kalayaan mula sa sobrang kapit. Kapag tinanggap mo na ang mortality mo, mas kaunti ang bagay na kayang takutin ka. Mas kaunti ang bagay na kayang umalog sa'yo. At doon pumapasok ang tunay na fearlessness. Hindi dahil wala kang nararamdaman, kundi dahil naiintindihan mo kung gaano kaliit ang karamihan ng problema. Detachment from trivial noise. At kapag ganito ang perspektibo mo, mas mahirap ka nang sirain ng mundo. Number 10. Final stage, white state, inner emptiness. Ito na ang pinaka-advanced na hakbang. Maglaan ka ng 20 minuto bawat araw sa katahimikan. Walang iniisip tungkol sa nakaraan o hinaharap. I-visualize ang sarili mo bilang isang empty vessel, handa sa anumang darating. Minsan, naririnig ng mga tao ang salitang emotionless at iniisip nila, wala nang pakiramdam, robot na. Hindi ganon. Emotionless sa totoong sense ay mastery, hindi suppression. Kapag pinipilit mong isuppress ang emosyon, nag-iipon ito sa loob mo. Isang araw, sasabog depression, panic attacks, mental breakdown. Pero kapag nasanay ka sa white state, nararamdaman mo ang lahat. Galit, saya, lungkot, excitement. Ngunit hindi ka na nila kinokontrol. Ikaw ang driver, hindi pasahero. Ikaw ang may hawak ng steering wheel ng isip at damdamin mo. Hindi pagiging walang puso, kundi may control sa sarili. Kung nakarating ka sa puntong ito, hindi ka average. May potential ka maging unbreakable. Simulan mo sa isang protocol lang. Consistency ay mas mahalaga kaysa intensity. Gawin ito araw-araw. Subukan, i-adjust at palakasin ang habit. Kapag nagawa mo, mapapansin mo na hindi ka na madaling masira, hindi ka na madaling mamanipula, at hindi ka na alipin ng emosyon. Gamitin mo ang kaalaman na ito para lumakas, hindi para maging malamig o walang puso. Ikaw na ngayon ang may hawak ng susi. Kung natutunan mo ang mga prinsipyo ng Stoicism at gusto mong mas maging matatag, mag-like sa video na ito at mag-subscribe sa aral mula sa Stoicism para sa higit pang mga lihim ng mental mastery at unbreakable mindset. Salamat.